Good evening, Sir Steve. Klaro Yes, na ko, ma'am. sir? Yeah, salamat kayo, ma'am. Klaro na kayo ang atong Okay. audio. Unang-una, RD, no, ato lang Siron, ma'am, sa pinakabagong karon nga update, ilabi na gyud sa kahimtang, ma'am, daw sa mga OFW nga gikan sa Caraga region nga nagtrabaho ditong napita sa may Middle East, RD. Maayong hapon no sa atong mga tigpaminawan sa Radyo Bombo. Sir Steve, sa pagkakaroon ng among nadawat nga request no for assistance under sa amuang OFW Help Desk for Middle East Tension, doon na lang tayo nadawat nga 23 no ka request no 23 request. So managlahi ni siya na I request for kaning repatriation. Nya ang uban inquiries lang pod no ang uban kung unsay ilang mga angayan buhaton nya ang uban nangabalaka so nagkandakta og mga kaning psychological first aid lang no ato silang giistorya atong gitambagan gigiyahan no nga sa panahon nga nagkalibog ang ilahang huna-huna. So out of the 23 assisted OFW sa Middle East, Sir Steve, ang nag-request for repatriation ani 11 kabuok. So ato na po ning gi-endorse sa ato ang central office o sa ato ang migrant workers office kung asa sila nga nasod para ma-facilitate no ang ilahang pag-uli diri sa Pilipinas once nga pwede na sila kaning sakay no o naanay clearance from the international airports nga pwede na sila mo tabok no sa ato ang kaning space. Ma'am, kining unsay ka mga OFW nga gusto na magpa-repatriate, asa ni nga nasod kasagaran, ma'am? Unya unsa ko nila ko nang hinungdan? Gusto na sila magpa-repatriate. Okay. So ang upat ka buok sir gikan sa nasod nga Kuwait, isa sa Qatar, tulo sa Saudi Arabia o tulo sa United Arab Emirates no. Ang kasagaran ani nga reason sir tungod kay nabalaka sila no, nahadlok sila nga mudako pa ang tensyon o na feel na gyud nila nga dunay mga buto-buto no duol sa ilahang kaning city kung asa sila. Although generally safe man po daw hinuon sila, doon na may mga plaster nga assistance no provided sa ilang employer o sa nasod kung asa sila karon no kung asa sila karon, but ang ilang decision is gusto na lang gid po nila muuli no para makauban ang ilang pamilya. Unsa po yung response ni ma'am? Ilabi na gyud sa atong central office. Doon na po tayo target kung gusto naman gud nila nga magpa-repatriate kung posibleng kanus-an sila makapauli diri sa tuwa. Sir, sa pagkakaroon man god as per feedback sa central office no, waton pod nga mag-release o clearance no ang international nato nga mga airports. Kay ang uban man god po dinuon like no katong mga uban nato nga mga countries no nalagi daw uban nakatabok na no, nakalupad na, but I remember ang Pilipinas sending country ta for workers no. So dili man po nato basta-basta nga kaning kuhaon ang atong mga OFW sa ilang employer o paulion diretso kay remember these are Filipino workers who have signed contracts no, and of course na ani mga visa nga issued no ug ang mga nasod like Saudi Arabia, Kuwait, dani sila yung mga gitawag nga exit visa pod na kinalang i-issue para makauli no. Plus star tungod kay naapod tayong mga bilateral agreements, kinahanglan plus star ang ilang pag-adto dito, plus star po ang ilang pag-uli. Kaya para if in case mo decide sila nga mobalik dito, walay problema no. Kay well coordinated nga ang ato ang agreements with the other country, plus star man wala tayong i-violate. So yun mga diplomatic answers give no procedure o arrangement ang kinahanglan po nato nga ipatuman. Yeah. Netong nga milabay nga mga adlaw RD, gika-report to ni Secretary Hans Leo Kakdak nga dunay pipila na no ka mga kababayan nato nga mga OFW nga nakapauli dire gani ila tong ginasundo. Nga ato ni ma'am kung sa mong ihap doon na ba'y taga-Caraga ni adto ma'am nga na-appeal o negatibo pa? So far sir, walay from Caraga region nga amo ang nadawat no kay naaman pud tay ang ato ang Overseas Workers Welfare Administration no, naaman ni sila sa ato ang Bangkasi Airport. So nang naaman mi collaboration no nga kung naay mo abot
kung unsay makita nga assistance during sa pag-abot sa airport, i-coordinate pod no dawaton sa DMW o i-plaster. But so far wala pa. Naay mga nangabot sa Bangkasi Airport, but these are OFWs coming from Hinguog and from Region 10 nga diri lang sa Caraga sa Butwa sa Bangkasi Airport ni landing kay mas duol sila no kaysa sa dito sa ilang airport sa Cagayan de Oro. Yeah. Ma'am, nakuha na ba nato ma'am ang estimated nga mga OFW gikan diri sa Caraga region nga tuwa karon dito sa Middle East unya asa po ni kasagaran nga mga nasud kadaghanan? So actually natay 1,070 no 1,074 OFWs nga from Caraga region gyud nga kita gyud nag-process diri ang Department of Migrant Workers Regional Office Team Caraga. So kasagaran ani sa ila sir ang pinakadako gyud nga ihap naa sa United Arab Emirates, Saudi, Kuwait, Oman, Jordan, natay Israel pero gamay ra no ug Iran gamay ra sad kaayo. Kato basic 10 countries no nga kuan nga kasagaran nga destination sa Middle East. Yeah. Ato na to nga update ma'am no katong atong gi-activate na to ang atong quick response team ang ato lang nining concern ma'am kung kasagaran ba unsabay mga concern o reklamo kasagaran no nga atong nadawat sa atong buhatan ma'am. Kasagaran gid sir no out of the 23 ang 11 ra man gid ani ang request for repatriation, ang uban nag-inquire lang niya napoy mga request for repatriation but dili siya related to sa kaning Middle East conflict, although naghapon sila dito sa Middle East no kay kani man gud atong repatriation program Steve, regular din nato nga program no. So karon lang mas daghan ang gusto mo avail tungod sa conflict or tension sa Middle East. So ang uban nagyapoy mga request for repatriation nga nisulod sa amo ang OFW Help Desk pero dili man gud ang ilang reason is ang katong tension. Nalay uban no nga kanang gusto na gid pud nila muuli no for personal reasons no naay uban nga nakalarga og February lang karon nga year o nya gusto na pud muuli karon siguro na trigger pud lagi tungod aning kakulba pud nila no. So naay mga yun na pod nga concern og may mga concerns nga medyo personal gid pod no nga dili pod nato relay on air for the sake pod no sa welfare sa atong OFW. Yeah. Once Arding nga ma-repatriate ni sila, unsa po'y assistance nga tong matunol sa atong opisina nga tunas ilaha? Pag-abot nila diri sir no actually sa maunang naatay airport sa Lubong dito sa central office no sa NAIA International Airport kay tungod pag-abot nila dito na ay ihatag no ang Overseas Workers Welfare Administration nga emergency assistance no may nalang na sila madawat nga financial assistance. However ang amount ani Sir Steve magdepende no sa evaluation sa Migrant Workers Office kung asa sila nga nasod. But diri na i-release sa Philippines pag-abot nila. As per DMW, ang atuang assistance nga ihatag sa ilaha is more on mga livelihood programs no, but dili magud kani ang immediate. So to follow ra ang sa nato na ihatag kay para di sa pud sila maglibog no. So pag-abot unahon sa nato ang psychosocial nila no, ang ilahang debriefing, and then katong emergency financial assistance from OWA. Then atong i-monitor for the following na dayon nga mga livelihood programs nga atong ihatag sa ilaha. Ma'am, lakip ba nga tong opisina ma'am nga nag monitoran ni unya unsa ni 24 hours ba nga tong opisina para sa pag-cater kana kuno galing adunay mga tawag gikan sa atong mga kababayan nga mga OFW alayon po dinhi nga tong gimontar pod nga OFW Help Desk? Sir Steve, sa pagkakaroon ang directive ng Secretary Hans Dakdak is open Monday hangtod Sunday. Alas 8 hangtod alas 5 sa buntag para ma-facilitate gyud ang mga pamilya no labi na tong mga nabalakag gyud. However, ang hotline number Sir Steve 24/7 gyud ni siya no. So naalang mi tulo ka member no sa team no sa quick response team nga
gibahin-bahin na mo kay ang isa nasa airport, ang isa mo ay magtig dawat sa mga kita o ang isa mo ay tigtubag sa atong 24/7 hotline para everyday no kay medyo gamay-gamay pa man pud ang atong manpower diri sa regional office, but to make sure lang gyud nga naagyoy magunit og motubag sa ilaha mo nang atong gi-team ni sila composed of one team composed of 3 members. Yeah. Wala ba tani kuan ma'am, wala ba tani appeal ni atong kamanduan sa atong presidente nga upat ka adlaw nga trabaho usa ka semana kay murag lantaw na to, murag kulang gyud atong personnel diha ma'am. Karon sir no, naghulat mi sa guidelines po sa central office kay karon manggod na apod ta sa kaning unprecedented nga circumstance no, so mas priority nato nga matubag sa gyud ang concern sa ato ang mga kaigsuonan nga nangayo og tabang. However, kung naanagyoy ibaba sa amo nga guidelines, since frontline services manggod ang atong gina-offer diri no, motoy among tumanon kung moingon nga mag-observe og for the work week, dili pud gihapon pwede sir nga magsirado gyud ang opisina. So naa gyud gihapon tay skeleton workforce, at least lang madarginutan ang consumption sa electricity kay karon pud ta nga sitwasyon kinahanglan gyud sa atong mga OFWs ug sa ilang mga pamilya. Okay, sige, with that note, daghan kayong salamat ma'am. Siguro ma'am, pwede ra sa Tagalog, baka may mensahe po kayo ma'am no, naisip parating lalo na po no, sa ating mga kababayan na mga OFW doon po sa Middle East at saka sa pamilya nila na nandito po sa atin ma'am. Para po sa ating mga tagapakinig sa Bumbo Radio, no, kami po sa Department of Migrant Workers, Caraga Region, at kahit po ang aming Department of Migrant Workers Central Office, no, nauunawaan po namin ang inyong mga hinaing at mga concerns. Pinapakinggan po namin ito at we are trying to do our best po na ma-address ang inyong mga concerns. Sa ngayon po, may mga proseso na kailangan nating ipatupad no, para po mas makabubuti para sa ating nakararaming mga OFWs na manggagawa. So rest assured na gagawin namin, pagbubutihin namin ang aming mga trabaho para kayo po ay mapagsilbihan. At request lang po namin to coordinate with us. Kung imposible po kayong makapunta sa aming mga opisina, open po ang aming mga hotlines para kayo po ay mag-message, at kahit po mag-leave na lang ng message para later on kami po ang mag-coordinate sa inyo for further assistance na kailangan ninyo. This time, yung mga nararamdaman ninyo ay valid, no? Karapatan nyo yan. Naiintindihan namin kung ano yung mga pinaggagalingan at pinaghuhugutan no, ng ating mga OFWs at ng kanilang mga pamilya. We are this is a very humbling experience for us na makater at madinig ang kanilang mga concerns, and we will do our best. Okay, sige. With that note, Regional Director Ridsel Butaw, ma'am, RD from Department of Migrant Workers, DMW Caraga. Ma'am, daghan kayong salamat sa kagayunan nga maghatag ka namo diri sa Bumbo Radio Butuan. Mayong hapon. Thank you, Sir Steve, ug sa inyong mga ating paminawan sa Bumbo Radio Butuan. Okay.